Ngayon po, dito muna tayo kay Bato de la Rosa, mga bossing. No? Dumito muna ho tayo kay Bato de la Rosa. Mukhang nasupalpal ho, mga kababayan. Tanong dito, nagmamarunong? Alam niyo, natawa ko doon kay Coco Pimentel eh. Yung kay Coco Pimentel, hindi niya pa alam na si Bato de la Rosa o sa kampo ni Bato de la Rosa nagsimula yung resolution. Ano, yung draft resolution. Sabi niya, peki yan, no? Kasi mali-mali. Ay, para namang parang hindi naman marunong gumawa yung gumawa niya. Nung nalaman na po, mga kababayan, ni Coco Pimentel, medyo kumambyo na ho, mga bossing. Pero siya daw ho ay hindi pa din agree doon sa resolution. Ngayon ho, napansin ho yata ng isang lawyer at professor, mga kababayan, ito pong resolution ni Bato de la Rosa. Mukhang nasabihan po, nagmamarunong, kill impeachment ni Bato, sinopla ng abogado. Bato, sa totoo lang, gusto namin matuloy yung impeachment, gusto ka namin panoorin. No? Kung paano ka makikipagpalitan ng tanong doon sa prosecution panel. Kaila De Lima, kay Chel Jokno, kay Rod Gutierrez, di po ba? Kay Joel Chua, sino pa? Beatrix Luistro, gusto ka namin makita makipagpalitan kung talaga bang may talino ka. Di ba? Kasi 2 beses na natin tong nakitang nag-hearing, mga bossing. Lahat ho tayo, hagal pa ka ng tawa eh. No, kapag kasi Bato de la Rosa ang nag-hearing, mga bossing eh. Hagal pa kan tayo ng tawa. Bakit to? Pikon kay Pikoy. Yung tipo bang akala niya, eto na, kakausapin ko na si Pikoy. Naalala niyo si Pikoy? Akala niya kakampi niya. Akala niya, oy Pikoy, eto na. Sabi mo sa akin, ano nangyari? Sabay banat sa kanya ni Pikoy, sir, napatunayan ko lang po na kapag ka pala sabi-sabi lang yung mga sinabi ko, kaya ko pa din palang makarating ng Senado na pikon. Di ba? You're liar! Sabi ni Bato de la Rosa, napasigaw pa. Ano po ang nangyari doon sa hearing na yon? Wala po. Aksaya ng pera ng taong bayan. No? Akala niya siguro, marunong ako, kaya ko to. No? Madadala ko, maisasabit ko si Pangulong Bongbong Marcos at ang misis niya, no? Dito sa issue na to. Wala. Pinagtawanan ng sambayan ng Pilipino. Nagkaroon pa siya ng marka na kapag merong butas ng puncher, ibig sabihin para sa kanya ay authentic. Sabi ni Michael De Salisa, no? Advance 3 monthsary, 3rd monthsary. Uy, 5 araw pa, no? Advance 3rd monthsary, mga DDS, baka nalimutan nyo. 6 na araw na lang. Baka makalimutan nyo ulit, i-celebrate. Naku, may sayawan, may kantahan na naman po doon. Di ba? Ano sabi? Sabi ni Bato, galing yon sa office ko, yung draft resolution. Basahin nyo na lang yung reso. You'll understand everything. That is very self-explanatory. Kasi ang sinasabi doon at ang ipinagmamalaki doon ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ay kumbaga wala ng oras ang Senado para po talakayin yung impeachment. At ang sinasabi niya doon, mga kababayan, na hindi uubra na tumawid from 19th Congress papunta sa 20th Congress daw po. Yun lang. Mga bossing. Kaso sabi ni Ping Lacson, pirmahan man yan, no? Ng 13 na senador. Okay man ang 13 senador dyan, kapag ka merong nagsabi na, against ako dyan, iaakyat pa din sa Supreme Court. At pwedeng sabihin ng Supreme Court na ituloy yung hearing. Ano po? Mali ang pagkakaintindi ninyo. Tsaka sabi po ng mga eksperto, pwedeng tumawid yan, no? Dahil ang Senate ay continuing body. Tuloy-tuloy lang yan. Para po sa akin, dapat tuloy-tuloy, mga kababayan. Lalo na po kapag ang pinag-uusapan dito ay bilyon-bilyon, limpak-limpak, milyon-milyon na pera ng bayang Pilipinas.
Ano yun? Wala na. Tapos na. Time is over. Inabutan kayo ng time. Wala na. Tapos na. Hindi na pwedeng i-hearing. Ano yun? Ganun lang? Samantalang po ang pinag-uusapan, mga kababayan, pondo ng bayan. Kaya po, lubog ang bayang Pilipinas sa pagkakautang dahil po sa dami ng perang nawawala at hindi maipaliwanag. Dahil sa dami din po ng mga politikong nagbubulsa ng pera ng bayan. Di po ba? Tapos sasabihin lang, wala na, time's up na, tapos na ang 19th Congress, hindi na pwede. Ganun lang yun. Mali naman ho yata. Di ba? At sinasabi nga, ang Senado ay continuing body. Tuloy-tuloy lang. Pwedeng tumawid from 19th papunta ng 20th Congress. Ngayon, sabi dito, yung sinasabing resolution na ginawa ni Senator Bato, ultra vires. Sabi, ultra vires yun eh. Kumbaga, nagmamagaling. Akala mo alam. No? Akala mo alam. Wala naman daw pong basehan. Walang base yun. Walang base sapagkat sa mismong rules nila ng impeachment, wala namang ganyan. No? So, ang tanong ng taong bayan, saan mo nakukuha ang kakayahan at kapangyarihan na gumawa ng resolution na yan? Wala naman yan sa konstitusyon. Malamang nag-iimbento lang ang gusto niyang ibig sabihin. Gagawa ng kung ano-ano, mag-iimbento ng kung ano-ano para lang mailigtas si Inday Sara Duterte. Tsaka kayo, mga senador, hindi ba kayo nahihiya sa aming Pilipino? Harap-harapan, no? Harap-harapan, kumbaga, ipinamumukha nyo sa aming mamamayang Pilipino, hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya, hindi nyo pa nakakausap yung mga testigo, para sa kanyo, sinasabi nyo na, talo yung impeachment. Alam nyo po ba kung sino ang nagpupush niyan? Taong bayan. Isa sa dahilan kung bakit yung 86% ng mga congressman, congresswoman nakabalik po kasi nagustuhan ng taong bayan yung paglagda nila para i-impeach si Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, representative nila yung mga congressman na yun. Representative ng bawat distrito. Hindi naman makakabalik yung mga yan kung ayaw ng mga taga-distrito nila yung kanilang pagpirma sa impeachment. Di po ba? Tapos makakarinig tayo kay Chis Escudero. Tinatanong lang yung Portweed. Nasisi na si Martin Romualdez. No? Kung sila po sa Senado, sa Congress, sunod-sunuran po sila doon sa House Speaker nila, wag po nila kaming igaya sa Senado. Chis, tinatanong lang naman sa iyo yung Portweed. No? Bakit bigla mong itinuro si Martin Romualdez? Tinatanong lang sa kanya yung Portweed. Pinapaliwanag lang sa kanya yung Portweed ni Senadora Risa Hontiveros. Tumayo, tumalikod. Napa-walk out yata. Di po ba? Huwag niyong gawing engot ang sambayan ng Pilipino dito sa mga resolusyon. Malaki ang hinahagilap ng ating bayan. Malaking pera ang hinahanap ng mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na galing sa bulsa ng bawat isang Pilipino yung nawawalang pera. Kaya wag nyo kaming denggoyin na hindi pwedeng tumawid sa 19th Congress papunta sa 20th Congress. Ganun lang. No? Yung Inday Sara Duterte, ready Bakit kayo yatang mga senador natatakot pa? Natatakot ba kayo doon sa binigka, sa sinabi na gusto ng bloodbath ng ating vice-presidente? Baka kayo ang pinatutungkulan yon. Kayo ang tinatakot nun. Kasi hindi ako naniniwala kay Inday Sara Duterte na para sa kanya yung bloodbath. No? May pananakot pong kasama yon, mga kababayan. Pananakot doon sa kung sino mang mga senador ang hindi papanig sa kanya. Yun po ang pinapaniwalaan ko doon, mga bossing. Ngayon, alisin natin ito.